Hello mga kaiklabu! Ito na nga yung ating video para sa ating banana apple streusel. At baka magustuhan mo nga itong recipe ko. Tara at panoorin mo na. At para sa ating mga ingredients, meron nga ako ditong 500 grams na candy apple. Normally mga maliliit na apple lang to. Pero pwede rin naman kayong gumamit ng regular na apple kung wala kayo nito. At dahil nga mga maliliit na apple to, hinati ko lang sa dalawa yung ating apple. Maglagay na rin tayo dito ng 1/2 cup na water, 1 cup na coconut sugar. Tapos maglalagay rin tayo dito ng 1 tablespoon na cinnamon powder. Tapos halu-haluin lang natin to at bago nga natin to lutuin, isasabay na rin natin ilagay dito yung ating apple. Bali, lulutuin lang natin to ng at least mga 10 minutes lang. Gusto ko kasi sa pagkaluto dito hindi siya ma-overcook. Sakto lang. Isi-set aside muna natin to. So, gagawin naman natin yung ating butter cake mixture. Maglalagay tayo dito ng 1/2 cup na butter, 1/2 cup na brown sugar. Tapos, halu-haluin lang muna natin to sandali. Maglalagay rin tayo dito ng 2 large na eggs. Kapag nga nailagay na natin yung ating eggs, kailangan lang natin itong halu-haluin. Next naman natin ilalagay yung ating 1/4 na teaspoon na salt, 1 teaspoon na vanilla extra, 1 teaspoon na baking soda, 1/4 teaspoon na cinnamon powder. Kapag nga nailagay na natin, kailangan lang natin ito haluin. Maglagay na rin tayo dito ng 2 cups na all-purpose flour. Next naman na ilalagay natin yung ating 2/3 cup na milk. At bago nga natin ilagay yung ating last na ingredients, kailangan lang natin munang haluin. So, maglalagay na rin tayo ito ng 3 cups na fresh na banana na nakamash na. Tapos, is-set aside muna natin to. At para naman sa toppings, mag-ready rin tayo dito ng 1/2 cup na butter, 1 tablespoon na cinnamon powder, 1/4 teaspoon na salt, 1/3 cup na brown sugar, at ng 1/2 cup na granulated sugar. Tapos, ang gagawin natin dito ay hahalu-haluin din natin. Tapos, maglalagay rin tayo dito ng 1 1/2 cups na all-purpose flour. Kapag nga hinahalo-halo natin to, kailangan na gumamit kayo ng spoon instead ng spatula. Kasi hindi natin masyadong ididiin o ipipress yung paghalo dito. Naisip ko nga na ilagay na lang siya dito sa ating muffin pan na non-stick. Bali, bago ko nga pala nilagay yung mixture natin, binirush ko lang ng konting oil yan. Next naman na ilalagay natin yung ating apple na peeling. Then, after ng peeling, maglalagay rin tayo dito ng toppings. Actually, pwede rin nyo ito ilagay sa baking pan na parang diretsuhan na lang. Ako kasi gusto ko yung ganito, gawa na parang nakokontrol ko yung dami ng ilalagay ko. Nung unang gawa ko na batch, medyo naparami yung lagay ko. Kaya nga itong pangalawang batch na nilagay ko, konti na lang yung nilagay kong butter cake mixture. Ito nga sa pangatlong batch, dinamihan ko na yung peeling kasi ito na yung last batch. So, dalawa-dalawang apple yan. Pagdating naman sa pagbibake, nakapreheat na nga yung aking oven dito ng 150 degrees Celsius at ibibake lang natin to ng mga 25 to 30 minutes. At dahil nga may banana to, amoy na amoy mo talaga yung banana at yung ating cinnamon. So yung pagkaluto nga nito sobrang bango, as in nangangamoy yung buong bahay niyo. O diba, super dali lang ng paggawa ng ating banana apple streusel. At kapag nga hinawakan mo nga to, super lambot. At dahil meron pa nga tayo natirang syrup dun sa ating apple, so, niligyan ko na nga rin to para mas mukha pang yummy. At sana may natutunan ka sa video ko ngayon. At kung nagustuhan mo nga ito, huwag mo na rin kalimutan na i-like and share. Or baka hindi ka pa nakapalo sa akin, i-follow mo na rin ako para like kang updated sa mga ginagawa kong videos. Salamat po sa panonood, sa uulitin. Siyempre, tikman na natin itong napakasarap na banana apple streusel. Yum yum!